Isang pinagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Narito na naman ang inyong lingkod, handang magbukas ng isang panibagong aklat, isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag nabasag, mahirap nang buuin. Paano kung ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo ang siyang mismong dudurog nito sa iyong harapan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya at ang kanyang paglalakbay sa isang pag-ibig na akala niya'y langit, ngunit isa palang nakatagong impyerno. Ang malamig na hangin ng gabi sa Villa Crepusculo ay tila isang haplos sa balat ni Hiraya. Nakatayo siya sa balkonahe ng kanilang silid, tanaw ang libo-libong ilaw ng syudad ng Mariveles. Sa likod niya, ang lalaking pinangarap niya, ang asawa niya, si Silas Montenegro, ay may hawak na 2 kopita ng mamahaling alak. Ito na yon, ang gabing pinakahihintay niya, ang simula ng kanyang happily ever after. Para sa atin, mahal ko, bulong ni Silas, ang kanyang mainit na hininga ay dumadampi sa batok ni Hiraya. Inabot nito sa kanya ang isang kopita. Ang pula at malagkit na kulay ng alak ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Para sa ating pagsasama, sa ating walang hanggan, ngumiti si Hiraya, isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kinuha niya ang kopita. Ang lahat ay perpekto. Ang mamahaling bestida na suot niya, ang kinangnang singsyo sa kanyang daliri, ang gwapong muka ng kanyang asawa. Lahat ng ito ay parang isang panaginip. Para sa atin, sagot niya, at dahan-dahan silang nagtagay. Ang tunog ng nag-umpugang kristal ay musika sa kanyang pandinig. Nang akmang itataas na niya ang kopita patungo sa kanyang mga labi, isang anino ang dumaan sa kanilang likuran. Si Lola Luningning, ang pinakamatandang kasambahay sa villa, ay naglalakad ng tahimik, abala sa pag-aayos ng mga gamit para sa gabi. Sa pagdaan nito sa tabi ni Hiraya, bahagya itong huminto. Hindi ito tumingin sa kanya, ngunit isang tinig na halos hangin lamang ang kanyang narinig. Huwag mong iinumin yan, Hija. Magpanggap kang nahimatay. Isang iglap. Ang buong mundo ni Hiraya ay tumigil sa pag-ikot. Nagtayuan ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Narinig niya ba yon ng tama? Tumingin siya kay Silas na nakangiti pa rin sa kanya. Naghihintay na inumin niya ang alak. Bumalik ang tingin niya sa papalayong si Lola Luningning. Ang likod nito ay tuwid, ngunit ramdam ni Hiraya ang bigat sa bawat hakbang nito. Anong ibig sabihin nito? Isang biro? Isang pagkakamali? Ang puso ni Hiraya ay nagsimulang kumabog ng malakas. Sa isang banda, naroon si Silas, ang pag-ibig ng kanyang buhay. Sa kabila, ang mahiwagang babala ng isang matandang babae na halos ngayon niya lang nakausap. Ngunit may kung anong kaba sa kanyang dibdib. Isang malamig na takot na gumagapang mula sa kanyang tiyan pataas. Pinili niyang makinig sa kaba na iyon. Humigop siya ng hangin. Sa isang desisyon na babago sa kanyang buhay magpakailanman, itinaas niya ang kopita. Ngunit hindi ito idinikit sa kanyang labi. Sa halip, bumuga siya ng hangin, umaktong tila nahihirapan. Hiraya? Tanong ni Silas na wala ang nangiti sa mukha nito. Hinawakan ni Hiraya ang kanyang dibdib. Hindi ako makahinga, sabi niya, at sa isang iglap, binitiwan niya ang kopitang kristal. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin ay umaling-awngaw sa katahimikan ng gabi. Ang pulang alak ay kumalat sa mamahaling puting alpombra, tila isang mantsa ng dugo. Hiraya, anong nangyayari sa'yo? Sigaw ni Silas. Ipinikit ni Hiraya ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang katawan na bumagsak. Sinalo siya ng mga bisig ni Silas bago pa man siya tuluyang tumama sa sahig.
Dahan-dahan siyang inihiga ng lalaki. "Hiraya! Gumising ka! Mahal ko!" Naririnig niya ang pag-aalala sa boses nito. Marahil nagkamali lang siya. Marahil paranoid lang siya. Ngunit nanatili siyang nakapikit. Pinakiramdaman ang bawat galaw, bawat tunog. Narinig niya ang mga yabag na papalapit. Isang boses ng babae, malamig at may awtoridad. Si Imelda Montenegro, ang kanyang biyenan. "Anong nangyari, Silas?" Tanong nito. Walang bakas ng pag-aalala sa boses. "Hindi ko alam, Mama. Bigla na lang siyang bumagsak pagkatapos ng tagay." Sagot ni Silas. Ang pag-aalala sa boses nito ay biglang napalitan ng kaba. Isang sandali ng katahimikan. Naramdaman ni Hiraya ang dulo ng isang sapatos na bahagyang tumapik sa kanyang braso. "Patay na ba?" Tanong ni Imelda. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Nanigas ang buong katawan ni Hiraya. Anong klaseng tanong yon? Sa tingin ko, "Oo, Mama. Ang lason na ibinigay mo ay mabilis." Sagot ni Silas. Ang boses ay nanginginig na. Lason. Ang salitang yon ay tila isang punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Hiraya. "Hindi. Hindi maaari. Magaling," sabi ni Imelda. Narinig ni Hiraya ang pagbukas at pagsara ng isang drawer. Ang mga papeles na naglilipat ng lahat ng ari-arian niya sa pangalan mo ay napirmahan na niya kanina. Ang kailangan na lang nating gawin ay hintayin ang legal na proseso. Ang Montenegro Holdings ay ligtas na. Nagsimulang umikot ang utak ni Hiraya. Ito ba ang dahilan? Pera? Ang kasal na ito ay isang bitag. Paano si Hiraya, Mama? Tanong ni Silas. Narinig ni Hiraya ang isang malutong na tawa mula kay Imelda. Isang tawang magpapatayo ng balahibo kahit kanino. "Wala nang Hiraya, anak. Isa na lang siyang magandang alaala na may malaking bank account," sagot ng matanda. "Ngayon, pakinggan mo ako. Tumawag ka sa mga press bukas ng umaga. Sabihin mong naaksidente siya. Isang trahedya sa ating gabi ng pulot-gata. At tiyakin mong walang maiiwang bakas. Gaya ng ginawa natin sa 3 nauna. Nananatiling isang estatwa, si Hiraya sa sahig. Ngunit ang kanyang isipan ay isang nagngangalit na bagyo. Lason. 3 nauna, patayin." Ang mga salita ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang utak. Bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking inalayan niya ng kanyang buong pagkatao, ay ang mismong demonyong kumitil sana sa kanyang buhay. Narinig niya ang mga yabag nina Silas at Imelda papalayo, papalabas ng silid. Narinig niya ang mahinang pag-click ng pagsara ng pinto. Ito na ang pagkakataon niya. Sa sandaling iyon, ang takot na halos magpayelo sa kanyang mga ugat ay napalitan ng isang bagay na mas malakas. Ang pagnanais na mabuhay. Kailangan niyang makaalis dito. Ngayon na, dahan-dahan, halos hindi humihinga, iminulat niya ang kanyang mga mata. Madilim ang silid, tanging ang liwanag ng buwan mula sa balkonahe ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Bawat anino ay tila isang halimaw na nag-aabang. Gumapang siya palayo mula sa basang alpombra. Ang bawat galaw ay maingat at pinag-isipan. Tinanggal niya ang kanyang mamahaling sapatos na may takong. Walang puwang para sa ingay, paa lamang. Nang makarating sa pinto, idinikit niya ang kanyang tainga. Katahimikan. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Isang maliit na click ang tumunog na sa pandinig niya ay kasing lakas ng isang putok ng baril. Ngunit walang dumating. Sumilip siya sa hallway. Walang tao. Sa di kalayuan, naririnig niya ang mahinang tunog ng musika mula sa party na nagaganap pa rin sa ibaba. Ang mga bisita nila, ang kanilang mga kaibigan, ay walang kamalay-malay na sa itaas. Isang nobya ang tumatakas para sa kanyang buhay. Gamit ang dilim,
Bilang kanyang kakampi, gumapang siya sa pasilyo, palayo, sa engrandeng hagdanan at patungo sa hagdanan ng mga katulong sa likod. Ang kanyang puting bestida, na simbolo kanina ng kaligayahan, ay isa na ngayong pabigat. Sumasabit ito sa mga kasangkapan, kumakaluskos sa bawat galaw niya. Nang makarating sa dulo ng pasilyo, wala siyang pag-aalinlangang pinunit ang laylayan ng kanyang gown. Ang tunog ng napupunit na tela ay tunog ng kanyang paglaya mula sa pagiging isang marupok na pangarap. Ngayon, isa na siyang mandirigma. Mabilis ngunit tahimik siyang bumaba sa hagdanan ng mga katulong diretso sa kusina. Naabutan niya itong walang tao. Lumabas siya sa pinto sa likod at ang malamig na hangin ng gabi ay muling sumalubong sa kanya. Ngunit ngayon ay may kasama na itong pait. Kailangan niyang lampasan ang mataas na pader ng villa. Tumakbo siya sa hardin. Ang kanyang mga paa ay nasusugatan sa maliliit na bato. Nakita niya ang isang bahagi ng pader na may mga baging na gumagapang. Ito na ang kanyang daan. Ang pag-akyat ay isang impyerno. Ang magaspang na bato ay sumusugat sa kanyang mga palad at tuhod. Ang natitirang bahagi ng kanyang bestida ay muling sumabit. Ngunit sa galit at determinasyon, hinila niya ito ng buong lakas hanggang sa mapunit. Bawat galaw pataas ay isang panalangin. Huwag sana akong makita. Huwag sana akong mahulog. Nang sa wakas ay marating niya ang tuktok, saglit siyang napatingin sa likod. Ang Villa Crepusculo, ang mansyon ng kanyang mga pangarap, ay isa na ngayong nagliliwanag na libingan. Tumalon siya ng walang pag-aalinlangan. Ang pagbagsak niya sa kabilang panig ay masakit. Ngunit ang sakit ay hindi niya ininda. Tumayo siya at tumakbo. Tumakbo siya ng walang lingon-likod, papalayo sa kasinungalingan, papalayo sa kamatayan. Pagkatapos ng ilang kanto, nakakita siya ng isang bukas na tindahan na may pampublikong telepono. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang lahat ng barya sa kanyang maliit na pitaka. Isang numero lang ang nasa isip niya. Nang may sumagot sa kabilang linya, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. "Hello?" "Aisla," sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagmamakaawa. "Aisla, tulungan mo ako." "Hira, anong nangyayari? Gabing-gabi na. Hindi ba't wedding night mo?" Nag-aalalang tanong ng kaibigan. "Papatayin nila ako, Aisla. Si Silas, ang pamilya niya." Humahagulgol na, sabi ni Hiraya. "Kailangan kong makapunta sa'yo. Pakiusap." Ang pag-aalinlangan sa boses ni Aisla ay napalitan ng agarang pag-aalala. "Nasaan ka? Pupuntahan kita." Ibinigay ni Hiraya ang kanyang lokasyon. Pagkatapos ng tawag, sumandal siya sa pader. Ang katawan ay nanginginig, hindi lang sa lamig, kundi sa matinding takot at sakit ng katotohanan. Nang dumating ang sasakyan ni Isla, halos buhatin siya nito papasok. Sa loob ng apartment ng kaibigan, sa wakas ay bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan niya. Ikinulong siya ni Isla sa isang mahigpit na yakap. Doon, sa sahig ng maliit na apartment, habang nakasuot ng punit-punit at maruming bestida, ikinuwento ni Hiraya ang lahat. Ang babala, ang pagpapanggap, ang usapan ni Silas at Imelda. Kinabukasan, pareho silang nagising sa sofa, magkayakap pa rin. Ang araw ay sumisikat na, ngunit para kay Hiraya, ang mundo ay mas madilim kaysa dati. Binuksan ni Isla ang telebisyon para sa balita, marahil para maiba ang kanilang isipan. Ngunit ang unang mukha na bumungad sa kanila ay ang mukha ni Silas Montenegro. Nakasuot ito ng itim na suit. Ang kanyang mga mata ay namumugto at ang kanyang mukha ay larawan ng isang pusong nawasak. Sa isang press conference, sa harap ng lahat ng kamera, nagsalita si Silas. Ang boses ay nanginginig sa kalungkutan.
Sa aming pinakamasayang gabi, isang trahedya ang naganap. Sabi nito, pinupunasan ng isang pekeng luha. Ang aking pinakamamahal na asawa, ang aking si Hiraya, ay pumanaw na dahil sa isang biglaan at hindi inaasahang aksidente. Ang puso ko, ang puso ko ay durog na durog. Napatitig si Hiraya sa screen. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at galit. Ang lalaking sumubok pumatay sa kanya ay siyang ngayong umiiyak para sa kanya sa buong mundo. Hindi lang siya tinanggalan ng buhay, tinanggalan din siya ng katotohanan. Sa sandaling iyon, ang takot sa kanyang puso ay nagsimulang mag-apoy at maging isang nagbabagang galit. Hindi ito ang magiging katapusan niya. Ito ay simula pa lamang. Pinatay ni Ihela ang telebisyon. Ang katahimikan sa kanyang apartment ay mas mabigat kaysa sa anumang ingay. Si Hiraya ay nakatitig pa rin sa blankong screen. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng hindi maipaliwanag na emosyon. Ang sakit, ang galit, ang pagtataksil. Lahat ay nag-uumpugan sa kanyang mga mata. Ang kapal ng mukha niya, sa wakas ay bulong ni Hiraya. Ang boses ay garalgal. Paano niya nagagawang umarte ng ganyan sa harap ng lahat? Lumapit si Isla at hinawakan ang kamay ng kaibigan. Malamig ito na parang yelo. Bilang isang investigative journalist, sanay si Isla sa mga kasinungalingan at madilim na sikreto ng mga makapangyarihan. Ngunit iba ito. Personal ito. Ang kanyang matalik na kaibigan na dapat ay nagagalak ngayon sa kanyang pulot-gata ay idineklara ng patay ng sarili nitong asawa. Hira, makinig ka sa akin, marising sabi ni Isla. Hindi natin hahayaang matapos ito ng ganito. Kailangan nating kumilos. Tumango si Hiraya, ngunit ang kanyang mga mata ay blanko pa rin. Alam ni Isla na kailangan nila ng tulong. Hindi ito isang simpleng kwento ng panloloko. Ito ay isang kwento ng tangkang pagpatay at posibleng serye ng mga pagpatay. May isang tao lang siyang maiisip na may kakayahang tumulong sa kanila sa teknikal na aspeto. Kinuha niya ang kanyang laptop at sinimulan ang isang video call. Ilang sandali lang, lumitaw sa screen ang mukha ng isang lalaki. Si Kyle Ramos, isang henyo sa cybersecurity at matalik din nilang kaibigan. Ang ngiti sa mukha ni Kyle ay agad na napawi nang makita ang itsura ng dalawa. Isla, Hira, anong nangyari? Akala ko nasa honeymoon ka, Hira. Tanong ni Kyle, ang pag-aalala ay bakas sa kanyang mukha. Kyle, may malaki kaming problema, diretsong sabi ni Isla. Sa sumunod na kalahating oras, ikinuwento nila ang lahat. Si Hiraya sa kabila ng panginginig ay pinilit na ulitin ang bawat detalye. Si Kyle ay tahimik na nakinig. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa pagkabigla at sa huli sa matinding galit. Hayop sila, ang tanging nasabi ni Kyle matapos marinig ang lahat. Walang hiya. Hira, masaya akong buhay ka. Kyle, kailangan namin ang tulong mo, sabi ni Isla. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging professional. Sabi ni Imelda, gaya ng ginawa natin sa tatlong nauna, kailangan nating alamin kung sino ang mga babaeng ito at kung ano ang nangyari sa kanila. Tumango si Kael. Understood. I'll start digging. Montenegro Holdings, Silas Montenegro's previous marriages, financial records, anything I can get my hands on. Bigyan niyo ako ng ilang oras. Habang si Kael ay nagsisimula sa kanyang digital na paghuhukay, si Isla naman ay binuksan ang kanyang sariling armas, ang database ng kanyang news agency at ang kanyang mga contact. Inilagay niya ang pangalan, Silas Montenegro. Ang unang lumabas ay ang balita tungkol sa kanyang mga nakaraang kasal. Lahat ay enggrande, tampok sa mga society magazine. Ang mga babae ay magaganda, mayayaman,
at may koneksyon. Ang una, si Amara Sandoval, isang political heiress. Ikinasal sila 8 taon na ang nakalipas. Namatay si Amara wala pang 1 taon matapos ang kasal. Official cause of death, boating accident. Ang pangalawa, si Bianca Reyes, isang financial analyst mula sa isang kilalang pamilya ng mga bangkero. Ikinasal sila 5 taon na ang nakalipas. Namatay si Bianca matapos ang 9 na buwan. Official cause of death, car crash. Ang pangatlo, si Cassandra Velasco, isang art curator na may malawak na koleksyon ng mga mamahaling sining. Ikinasal sila 3 taon na ang nakalipas. Namatay si Cassandra matapos ang 11 buwan. Official cause of death, accidental fall, mula sa hagdanan ng kanilang sariling bahay. Inilatag ni Isla ang mga litrato ng 3 babae sa mesa. Magkakaiba sila ng itsura, ngunit may isang bagay na pare-pareho sa kanilang mga mata. Isang bakas ng kalungkutan, no? Na hindi maitatago ng kanilang mga ngiti. Isla, tingnan mo ito, sabi ni Hiraya. Itinuturo ang mga petsa. Lahat sila. Lahat sila namatay wala pang 1 taon matapos ikasal kay Silas. At tingnan mo to, dagdag ni Isla habang binabasa ang mga lumang artikulo. Pagkatapos mamatay ni Amara, nakakuha ang Montenegro Holdings ng isang malaking government contract. Pagkatapos ni Bianca, biglang na-bail out ang isa sa kanilang mga subsidiary na nalulugi. At pagkatapos ni Cassandra, nagkaroon sila ng biglaang pagtaas ng assets, malamang mula sa pagbebenta ng art collection niya. Isang pattern, isang nakakakilabot na pattern ng kasakiman at kamatayan. Bawat babae ay isang investment, bawat kasal ay isang business transaction, at bawat aksidente ay ang pag-liquidate ng kanilang asset. Biglang tumunog ang laptop, isang notification mula kay Kael. Got something. It's encrypted. Sending it now. Binuksan ni Isla ang file. Naglalaman ito ng isang lumang police report. Isang dokumento na halatang sinadyang ibaon at kalimutan. Ito ang report tungkol sa boating accident ni Amara Sandoval. Karamihan sa mga detalye ay standard, ngunit isang pangalan ang naka-highlight sa listahan ng mga ininterview na testigo. Luningning Sandoval, ina ng biktima. Ayon sa report, si Gengendon Sandoval ay mariing iginiit na hindi aksidente ang pagkamatay ng kanyang anak. Sinabi niyang si Amara ay takot na takot sa tubig at hinding-hindi sasakay sa yate ng mag-isa kasama si Silas kung hindi ito pinilit. Ngunit ang kanyang testimonya ay binaliwala. At ayon sa isang maliit na tala sa ibaba ng report, si Luningning Sandoval ay bigla na lang nawala. Ilang linggo matapos ang insidente. Walang sino man ang nakakaalam kung nasaan na siya. Nagkatinginan si Isla at Hiraya. Ang pangalan, Luningning. Hindi kaya, bulong ni Hiraya. Posible, sagot ni Isla habang mabilis na nagtatype ng mensahe para kay Kael. Kael, I need a favor. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Luningning Sandoval at hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa kasambahay sa Villa Crepusculo na nagligtas kay Hiraya. Ang pangalan niya ay Lola Luningning. Habang hinihintay nila ang balita mula kay Kael, isang ideya ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Hiraya. Hindi siya maaaring manatili lamang sa apartment ni Isla. Nagtatago sa dilim habang ang mga kaibigan niya ang gumagawa ng lahat. Ang galit na pumalit sa kanyang takot ay humihingi ng aksyon. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Si Lola Luningning, siya ang susi. Kung iisang tao man ang nasa loob ng Villa Crepusculo na maaari niyang pagkatiwalaan, iyon ay ang matandang babae na nagligtas ng kanyang buhay. Ngunit paano niya ito makakausap nang hindi inilalagay sa panganib ang kanilang dalawa? Isla, kailangan kong lumabas, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay may bagong determinasyon. Ano? Hira, nababaliw ka na ba?
Gulat na sagot ni Isla. Pinaghahanap ka nila o mas tamang sabihin, inaakala nilang patay ka na. Masyadong mapanganib. Mas mapanganib kung mananatili lang tayo dito at maghihintay, giit ni Hiraya. Alam ni Lola Luningning ang mga sikreto ng bahay na yon. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan kong malaman kung ano pa ang alam niya. Nakita ni Isla ang apoy sa mga mata ng kaibigan. Isang apoy na ngayon lang niya nakita. Ito na ang bagong Hiraya. Isinilang mula sa abo ng pagtataksil. Sa huli, kahit nag-aalala, pumayag si Isla. Sige, sabi ni Ayla. Pero gagawin natin ito sa tamang paraan. Tinawagan nila si Kael. Sa loob ng 1 oras, ipinaliwanag ni Hiraya ang kanyang plano. Kahit si Kael ay nag-atubili. Ngunit naintindihan niya ang pangangailangan ni Hiraya na kumilos. May ideya ako, sabi ni Kael. Ayon sa schedule ng mga tauhan ng villa na nakuha ko, si Lola Luningning ang personal na namamalengke tuwing Miyerkules ng umaga. Mag-isa lang siya. Iyon ang pagkakataon mo. Nagbigay si Kael ng isang maliit na device kay Hiraya. Ito ay isang high-frequency audio recorder. Mukha lang itong butones. Idikit mo sa damit mo. Kahit bulong, kaya nitong i-record ng malinaw. At ito, isang burner phone. Gamitin mo para makipag-ugnayan sa amin. Itapon mo pagkatapos. Kinabukasan, ang Hiraya na humarap sa salamin ay ibang-iba na. Ang kanyang mahabang buhok ay itinali at itinago sa ilalim ng isang lumang sombrero. Nagsuot siya ng maluwag na damit, salamin na walang grado, at isang face mask. Tumingin siya sa kanyang refleksyon. Wala na ang masayang nobya. Ang naroon ay isang babaeng may misyon. Nagpunta siya sa palengke na sinabi ni Kael, isang mataong lugar kung saan madaling magtago. Nilibot niya ang kanyang paningin, ang kanyang puso ay kumakabog sa bawat segundong lumilipas. Paano kung may makakilala sa kanya? Paano kung sinusundan siya? At pagkatapos nakita niya ito, si Lola Luningning, may bitbit na bayong, naglalakad ng dahan-dahan sa pagitan ng mga nagtitinda. Mukha itong mas matanda at mas pagod kaysa sa huling pagkikita nila. Huminga ng malalim si Hiraya. Ito na. Sinundan niya ang matanda sa isang hindi gaanong mataong eskinita. Sa tamang tiyempo, kunwari ay nabangga niya ito. Ay pasensya na po, Lola, sabi ni Hiraya. Ang boses ay bahagyang binago. Nang mag-angat ng tingin si Lola Luningning, kitang-kita ang gulat sa kanyang mga mata. Agad siyang nakilala nito. Hija? Bulong ng matanda. Hindi makapaniwala. Buhay ka. Sabi ni Hiraya habang tinutulungang pulutin ang mga nahulog na gulay. Wala tayong masyadong oras, Lola. Bakit niyo ako tinulungan? Tumingin si Lola Luningning sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang nakita ko sa'yo ay ang nakita ko sa anak ko noon, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Hindi ko hahayaang maulit iyon. Ang mga salita ay tumagos sa puso ni Hiraya. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Kailangan namin ng ebidensya, anumang bagay na magpapatunay sa kasamaan nila. Mabilis na kumilos ang matanda. Mula sa ilalim ng kanyang bayong, may kinuha siyang isang maliit at makalumang susi. Mabilis niya itong isinilid sa palad ni Hiraya. Ito ang susi sa lumang opisina ni Don Rafael, ang yumaong asawa ni Imelda. Bulong ni Lola Luningning. Namatay siyang may sama ng loob sa kanyang asawa. Sinabi niya sa akin noon na lahat ng sikreto ni Imelda ay nasa loob ng kwartong iyon. Walang sino man ang pumapasok doon, maliban sa akin, para maglinis. Hinawakan ni Hiraya ang malamig na metal. Ang maliit na susing ito ay parang isang susi patungo sa hustisya. Paano ako makakapasok? Tanong ni Hiraya. Sa Biyernes, may malaking party sa villa. Isang pagtitipon para sa mga investor. Sagot ng matanda. Magkakaroon ng kaguluhan. Iyon ang pagkakataon mo.
Gagamitin ko ang duplicate key ko para iwang bahagyang bukas ang pinto sa likod ng kusina. Pero mag-iingat ka, Hija. Si Imelda ay isang ahas at si Silas ay isang basag na salamin, mapanganib. Nang akmang aalis na si Hiraya, mahigpit na hinawakan ni Lola Luningning ang kanyang braso. May isa pa, mag-ingat ka sa personal na bodyguard ni Silas, matalas ang kanyang mga mata. Tumango si Hiraya, isinapuso ang bawat salita. Nagpasalamat siya at mabilis na lumayo, pabalik sa mataong bahagi ng palengke. Nang malapit na siya sa sakayan, napahinto siya. Mula sa di kalayuan, sa tapat ng isang tindahan, nakita niya ang isang pamilyar na lalaki. Matangkad, nakabarong, at may suot na salamin. Ito ang personal na bodyguard ni Silas. Ang lalaking laging nasa likod nito, ang kanilang mga mata, ay nagtagpo sa isang iglap. Walang emosyon ang mukha ng lalaki, ngunit naramdaman ni Hiraya ang isang malamig na kuryenteng gumapang sa kanyang likod. Nagkataon lang ba ito? O sinusundan na siya? Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Isiniksik ang sarili sa gitna ng mga tao hanggang sa mawala siya sa paningin nito. Ngunit habang nasa loob ng jeep, pabalik kay Isla, ang imahe ng titig ng bodyguard ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang laro ay nagsimula na. At ngayon, alam niyang hindi lang siya ang naglalaro. Ang kalaban ay nakabantay na rin. Ang mundo ni Kael Ramos ay binubuo ng mga numero, code, at mga linya ng data na kumikislap sa 3 monitor sa dilim ng kanyang kwarto. Amoy ng matapang na kape ang nangingibabaw. Para sa iba, ito ay isang magulong gubat ng impormasyon. Para sa kanya, ito ay isang larangan ng digmaan. At ang kalaban niya ngayon ay ang buong imperyo ng Montenegro. Mula nang matapos ang kanilang usapan, halos hindi na siya natulog. Ang bawat linya ng code na tinatype niya ay may kasamang imahe ni Hiraya, ang kanyang kaibigan na dapat ay masaya. Ngunit ngayon ay nagtatago, tinatakasan ang sariling kamatayan. Ang galit ay nagsisilbing gasolina sa kanyang pagod na isipan. Ang unang pader na kailangan niyang sirain ay ang firewall ng Montenegro Holdings para itong isang digital na kastilyo, mataas at matibay. Ngunit alam ni Kael na lahat ng kastilyo ay may lihim na daanan. At pagkatapos ng ilang oras ng masusing pag-atake, nakapasok siya. Sa loob, ang kanyang nakita ay isang masalimuot na network ng mga financial records. Ginamit niya ang kanyang mga programa upang iskan ang libu-libong mga transaksyon, naghahanap ng isang pattern. Itinuguma niya ang mga petsa ng pagkamatay ng 3 asawa ni Silas sa mga financial activities ng kumpanya. At doon niya ito nakita. Isang malinaw at nakakakilabot na koneksyon. 1 linggo matapos ang boating accident ni Amara Sandoval, isang malaking insurance payout ang pumasok sa account ng kumpanya. 2 araw pagkatapos noon, kalahati ng halagang yon ay inilipat sa isang offshore account sa Cayman Islands. Isang account na halos imposibleng i-trace. Ganoon din ang nangyari kay Bianca Reyes. Pagkatapos ng kanyang car crash, isa pang insurance claim ang naaprubahan. At muli, isang malaking halaga ang naglakbay patungo sa parehong offshore account. At kay Cassandra Velasco, pagkatapos ng kanyang pagkahulog, ang kanyang buong art collection ay mabilis na na-liquidate sa isang private auction. Ang kita, diretso sa parehong account sa Cayman Islands. Mga sakim na demonyo, bulong ni Kael sa sarili. Bawat buhay ay may katumbas na presyo. Bawat trahedya ay isang pagkakataon para kumita. Ito na ang ebidensyang kailangan nila para sa motibo. Ngunit kailangan pa niya ng isang bagay na mas matibay, isang bagay na mag-uugnay sa lahat ng ito, hindi lang sa kasakiman, kundi sa krimen. Bumalik ang isip niya sa police report na ipinadala niya kay Isla. Luningning Sandoval,
ina ng biktima, ang nawawalang ina, at ang pangalan ni Lola Luningning sa villa. Imposibleng nagkataon lang ito. Kailangan niyang patunayan ang koneksyon. Una, kailangan niya ng litrato ni Lola Luningning. Madali lang yon para sa kanya. Sa ilang click, napasok niya ang HR database ng Montenegro Holdings. Nakuha niya ang employee file ni Luningning Reyes. Isang pekeng apelido. Sigurado siya, nandoon ang kanyang litrato para sa ID. Isang simpleng larawan ng isang matandang babae na may malungkot na mga mata. Sunod, kailangan niya ng litrato ni Luningning Sandoval. Mas mahirap ito. 8 taon na ang nakalipas. Ginalugad niya ang mga lumang archive ng mga society magazine at online in news. At doon, sa isang artikulo tungkol sa debut ni Amara Sandoval, nakita niya ito. Isang lumang litrato ng pamilya. Malabo, mababa ang resolusyon, ngunit sapat na. Binuksan niya ang kanyang facial recognition software. In-upload niya ang 2 litrato. Ang luma at malabong larawan ni Gangela Sandoval at ang malinaw na ID picture ni Lola Luningning. Pinindot niya ang Analyze. Isang progress bar ang lumitaw sa screen. Dahan-dahan itong umuusad. 10%, 30%, 50%. Bawat porsyento ay tila 1 oras. Nakatitig lang si Kael sa screen. Ang kanyang panga ay naninigas sa tensyon. 70%, 85%, 95%. At pagkatapos, isang salita ang lumitaw sa screen sa kulay berde. Match found. Probability, 98.7%. Napahinga ng malalim si Kael at napasandal sa kanyang upuan. Hindi ito haka-haka. Ito ay katotohanan. Si Lola Luningning, ang matandang kasambahay na nagligtas kay Hiraya, ay si Luningning Sandoval, ang ina ng unang biktima ni Silas. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang kanyang presensya sa villa ay hindi aksidente. Ang kanyang babala kay Hiraya ay hindi dahil sa awa. Ito ay isang kilos ng isang inang naghahanap ng hustisya para sa nawala niyang anak. Nagtago siya sa lungga ng mga pumatay sa kanyang anak. Naghintay ng tamang panahon. Naghahanap ng pagkakataon para isakatuparan ang kanyang paghihiganti. Ang pagdating ni Hiraya ang naging pagkakataon na iyon. Naramdaman ni Kael ang isang halo ng paghanga at takot. Ang tapang ng matandang yon, ang lalim ng kanyang sakit. Kinapa niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadiyal ang numero ni Isla. Kailangan nilang malaman ito. Agad-agad. Isla, ilagay mo sa speaker. Kailangan itong marinig ni Hiraya, sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay seryoso at puno ng pagkaapura. Kael, anong nalaman mo? Tanong ni Isla sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Kael bago bitiwan ng bomba. May mas malaki tayong kasama kaysa sa inaakala natin, sabi niya. Si Lola Luningning, hindi siya kung sino ang inaakala natin. Isang sandali ng katahimikan. Siya si Luningning Sandoval. Pagpapatuloy ni Kael, ang bawat salita ay may bigat. Siya ang ina ni Amara, ang unang asawa ni Silas. Ang mga salita ni Kael ay bumagsak na parang bomba sa maliit na apartment ni Isla. Si Lola Luningning. Siya si Luningning Sandoval, ang ina ng unang biktima. Napaupo si Hiraya sa sofa, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang lahat ng katanungan, ang lahat ng pagtataka, ay biglang nagkaroon ng sagot. Ang babala sa gabi ng kasal, ang susi, ang tingin sa mga mata ng matanda na puno ng sakit. Hindi iyon awa. Iyon ay pakikiramay ng isang taong dumaan na sa parehong bangungot. Kailangan ko siyang makausap, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit determinado. Ngayon na. Hira, delikado, sabi ni Isla. Alam na natin kung sino siya.
Baka mas mabuting hayaan na muna natin siyang kumilos mag-isa. Hindi, mariing sagot ni Hiraya. 8 taon na siyang nag-iisa, Isla. 8 taon siyang nagtitiis sa loob ng bahay ng mga pumatay sa anak niya. Hindi na siya dapat mag-isa pa. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Utang naming dalawa sa isa't isa, ang katotohanan. Gamit ang burner phone na bigay ni Kyle, nagpadala si Hiraya ng isang maikling mensahe sa numerong ibinigay sa kanya ni Lola Luningning kanina sa palengke. Kailangan po nating magkita. Agad. Ang sagot ay mabilis na dumating. Isang lokasyon, isang luma at halos abandonadong simbahan sa labas ng syudad at isang oras, hating gabi. Ang biyahe papunta roon ay puno ng tensyon. Si Isla ang nagmamaneho, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Si Hiraya ay tahimik na nakatingin sa labas. Ang susi na bigay ni Lola Luningning ay mahigpit niyang hawak sa kanyang palad. Ang simbahan ay nakatayo sa isang maliit na burol, balot sa dilim. Pumasok si Hiraya mag-isa, gaya ng napag-usapan. Sa loob, ang tanging liwanag ay mula sa mga kandilang nakasindi sa harap ng altar. At doon, sa isa sa mga bangko sa harap, nakaupo ang isang anino. Si Lola Luningning, dahan-dahang lumapit si Hiraya. Ang bawat hakbang niya ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng simbahan. Alam ko na po, sabi ni Hiraya nang makalapit. Alam ko na kung sino kayo, Aing Sandoval. Hindi gumalaw ang matanda, ngunit narinig ni Hiraya ang isang mahinang paghikbi. Luningning na lang, Hija, sabi nito. Ang boses ay pagod at puno ng pait. Matagal nang patay si Ging Sandoval. Namatay siya kasama ng anak niya. Humarap ito kay Hiraya. Sa liwanag ng kandila, kitang-kita niya ang mga luhang dumadaloy sa kulubot nitong pisngi. Ito ang unang beses na nakita niyang umiyak ang matanda. Bakit po hindi niyo sinabi sa akin? Tanong ni Hiraya. Dahil sa takot, Hija. Takot na baka hindi ka maniwala. Takot na baka isipin mong isa lang akong baliw na matanda. Sagot ni Luningning. Ngunit nang makita kita noong gabing iyon, masaya at puno ng pag-asa, nakita ko ang aking amara. At alam kong hindi ko na kayang tiisin pa na may isa na namang buhay na sisirain ng mga demonyong yon. Naupo si Hiraya sa tabi niya. Ikinalulungkot ko po ang nangyari sa anak ninyo. Sa mga salitang yon, tila nabuksan ng isang dam na 8 taong sinarado. Humagulgol si Luningning, isang tunog ng purong sakit at pangungulila. Ikinuwento niya ang lahat. Tungkol sa kanyang amara, isang masayahing dalaga na naging isang anino ng sarili mula nang ikasal kay Silas. Ikinuwento niya ang mga pasa na laging tinatago ng kanyang anak, ang mga gabing umiiyak ito sa telepono, ang takot nito sa biyenan. Sinabi ko sa kanyang iwan na si Silas, pero natakot siya, sabi ni Luningning habang umiiyak. Sabi niya, Mama, papatayin nila ako. Hindi ako naniwala. Akala ko, dala lang ng depresyon. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Luningning ang isang maliit, luma at kupas na kwaderno. Inabot niya ito kay Hiraya. Ito ang diary niya, sabi ni Luningning. Natagpuan ko ito sa ilalim ng kanyang kama matapos siyang maaksidente. Basahin mo, Hija. Ito ang katotohanang pilit nilang itinago. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Hiraya ang kwaderno. Ang sulat kamay ay maganda, ngunit sa mga huling pahina, ito ay naging magulo at halos hindi na mabasa. Puno ng mga patak ng luha. Sinaktan na naman niya ako. Sabi ni Mama Imelda, kasalanan ko raw. Hindi raw ako sapat na asawa. Naririnig ko silang nag-uusap sa gabi, tungkol sa pera, tungkol sa mga kontrata. Pakiramdam ko, isa lang akong kasangkapan. Natatakot ako. Sinabi ni Silas na kung aalis ako, sisiguraduhin niyang hindi na ako makikita ni Mama.
May kakaibang ngiti sa kanyang labi nang sabihin niya iyon. Panginoon ko, tulungan niyo po ako. Ang huling entry ay isinulat isang araw bago ang kanyang pagkamatay. May ibinigay si Mama Imelda na gamot, pampakalma raw. Pero iba ang pakiramdam ko. Inaantok ako at natatakot. Mama, patawad. Isinara ni Hiraya ang diary. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy na rin. Ang sakit ni Amara ay naging sakit niya. Ang takot nito ay naging takot niya. Tumingin siya kay Luningning. Hindi na ito isang matandang kasambahay. Hindi lang ito isang naglulukang ina. Sa harap niya ay isang babaeng may determinasyong kasing tigas ng bakal. Ano po ang kailangan nating gawin? Tanong ni Hiraya. Pinunasan ni Luningning ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab na ngayon sa galit. Si Imelda ay may itinatagong isang itim na kwaderno, sabi niya. Isang ledger. Nakasulat doon ang lahat ng kanyang maruruming transaksyon, ang mga suhol, ang mga insurance payout, lahat. Iyon ang magiging katapusan niya. Nasaan po yon? Nakatago sa isang sekretong kahadayero, sagot ni Luningning. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Sa likod ng malaking larawan ng yumaong asawa niya sa opisina, iyon ang ebidensyang kailangan natin, ang huling pako sa kanilang kabaong. Sa sandaling iyon, sa loob ng malamig at tahimik na simbahan, dalawang babae mula sa magkaibang henerasyon, pinag-isa ng sakit at pagtataksil, ay bumuo ng isang kasunduan. Hindi na sila mga biktima, sila na ngayon ang mga ngaso. Ang amoy ng mamahaling whiskey ay naging pabangunan ni Silas Montenegro sa mga nagdaang araw. Ang kanyang opisina sa Montenegro Holdings ay nagmistulang kulungan. Sa labas, siya pa rin ang maginoo, ang naglulukhang byudo na pinupuri sa kanyang katatagan. Ngunit sa loob, sa likod ng mga saradong pinto, siya ay isang taong unti-unting nilulunod ng kanyang mga demonyo. Hawak niya ang isang kristal na baso, pinagmamasdan ang kulay gintong likido sa loob nito habang umiikot. Sa kanyang mesa, nakakalat ang mga larawan mula sa kanilang kasal ni Hiraya. Mga larawan ng masasayang sandali, isang kasinungalingan, isang partikular na larawan ang hindi niya maalis sa kanyang paningin, isang candid shot. Nakatingin si Hiraya sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal at pagtitiwala. Isang pagtitiwalang dinurog niya sa isang gabi. Crash! Sa isang biglaang pagsabog ng galit, ibinato niya ang baso sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa silid, kasabay ng kanyang malakas na pagmumura. Bakit hindi siya mapakali? Ginawa na niya ito noon? 3 beses na. Pero bakit iba ngayon kay Hiraya? Dahil sa mga nauna, wala siyang naramdaman. Sila ay mga kasunduan, mga business partner na kailangan lang niyang pakisamahan sa loob ng ilang buwan. Ngunit si Hiraya, sa maikling panahon ng kanilang pagsasama, may kung anong bahagi sa kanya ang nagsimulang maniwala sa sarili nilang palabas. Ang tawa nito, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, isang bagay na totoo ang nagsimulang mabuo sa gitna ng kanilang kasinungalingan. At pinatay niya ito. O iyon ang inakala niya. Silas, anong kaguluhan ito? Ang malamig na boses ng kanyang ina, si Imelda, ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nakatayo ito sa pinto. Ang mukha ay walang emosyon habang tinitingnan ang basag na bote sa sahig. Wala, Mama. Nadulas lang sa kamay ko. Pagsisinungaling niya habang pinupulot ang larawan ni Hiraya at itinatago ito sa ilalim ng ibang mga papel. Ngunit walang nakakalampas sa mga mata ni Imelda. Lumapit ito sa kanyang mesa. Ang mga takong ay tumutunog sa marmol na sahig. Nagmumukmok ka na naman ba? Tapos na ang lahat, Silas. Ligtas na ang kumpanya. Iyon ang mahalaga.
Paano kung hindi pa tapos? Biglang tanong ni Silas. Ang boses ay mas seryoso kaysa sa inaasahan niya. Tinaasan siya ng kilay ni Imelda. Anong ibig mong sabihin? Ang katawan. Walang nakitang katawan na tumutugma sa DNA ni Hiraya, sabi ni Silas. Ayon sa report, presumed dead lang siya. Posibleng inanod ng agos, sabi nila. Ngunit paano kung hindi? Isang mapanganib na katahimikan ang namayani sa pagitan nilang mag-ina. Huwag kang mag-isip ng mga bagay na walang katuturan, mariing sabi ni Imelda. Ang lason ay malakas. Imposibleng nakaligtas siya. Pero paano kung hindi niya ininom? Giit ni Silas. Paano kung alam niya? Nakita ni Silas ang isang bahagyang kislap ng pag-aalala sa mga mata ng kanyang ina bago ito muling natakpan ng karaniwang lamig. Kahit pa, saan naman siya pupunta? Wala siyang ebidensya? Isang salita laban sa buong imperyo ng Montenegro? Walang maniniwala sa kanya, sabi ni Imelda. Ang kailangan mong gawin ay mag-focus. May party tayo sa Biyernes. Maraming importanteng tao ang darating. Kailangan nilang makita na matatag ka, na ang pamilya natin ay hindi matitinag. Tumangulang si Silas, ngunit sa loob niya, isang binhi ng pagdududa ang naitanim na. Nang umalis ang kanyang ina, tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang bodyguard, si Marco. Marco, gusto kong gawin mo ang isang bagay para sa akin. Huwag mong ipapaalam kay mama. Sabi niya sa telepono. Ano po iyon, sir? Gusto kong imbestigahan mo ulit ang aksidente ni Hiraya. Bawat detalye at gusto kong mag-imbestiga ka sa paligid ng villa. Magtanong-tanong ka. Tingnan mo kung may kahit anong kakaiba, kahit gaano kaliit. Kinagabihan, habang nag-iisa na naman sa kanyang silid, ang silid na dapat ay para sa kanila ni Hiraya. Isang report ang dumating sa kanyang telepono mula kay Marco. Isang maikling text message, ngunit sapat na para patigilin ang kanyang paghinga. Naglalaman ito ng isang larawan, kuha mula sa CCTV ng isang tindahan malapit sa palengke. Malabo. Ngunit malinaw ang anyo. Isang babaeng nakasuot ng maluwag na damit at sombrero, nakikipag-usap sa isang matandang babae. Ang matandang babae ay si Lola Luningning at ang babaeng nakatalikod. Kahit malabo, ang tindig, ang buhok, kilala niya. Kasunod ng larawan ay ang text. Sir, may nag-report na nakita ang isang babaeng kamukha ni Miss Alcantara sa palengke kaninang umaga. Kausap ang isa sa mga kasambahay natin. Hindi ako sigurado. Pero, hindi na tinapos ni Silas ang pagbabasa. Ibagsak niya ang telepono sa kama. Buhay siya. Buhay si Hiraya. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Takot, ginhawa, isang bagay ang sigurado, ang pagdududa niya. Ang apartment ni Isla ay naging isang war room. Sa sahig, ay nakalatag ang isang blueprint ng Villa Crepusculo na nakuha ni Kael mula sa City Planning Office. Bawat pasilyo, bawat pinto, bawat posibleng lokasyon ng security camera ay minarkahan ng pulang panulat. Ang hangin ay mabigat sa pinaghalong amoy ng kape, takot at determinasyon. Sige, ulitin natin ang plano, sabi ni Isla. Ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado, tulad ng isang general na nagbibigay ng utos sa kanyang mga sundalo. Si Hiraya, Kael at si Isla ay nakapalibot sa blueprint. Ang party ay magsisimula ng 8:00 ng gabi, pagpapatuloy ni Isla. Iyon ang oras na pinakamaraming tao at pinakamaraming kaguluhan. Kael, ikaw ang bahala sa mata natin sa labas. Tumango si Kael. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype sa kanyang laptop. 8:30, papasukin ko ang security system nila. Magkakaroon ako ng 30 minutong window para i-loop ang feed ng mga kamera sa paligid ng opisina ni Don Rafael. Magmumukha silang normal, pero sa totoo lang, blanko na sila.
Sa oras na yon, ako naman ang papasok, sabi ni Isla. Nakuha ko na ang accreditation bilang isa sa mga event staff. Magpapanggap akong waitress. Ang misyon ko ay lumikha ng diversion malapit sa opisina para ilayo ang atensyon ng mga gwardiya. Lahat sila ay tumingin kay Hiraya. Siya ang sentro ng operasyon. Ang pinakamalaking panganib ay nasa kanya. Kapag nakuha ko na ang hudyat mula kay Isla, sabi ni Hiraya, ang boses ay matatag. Papasok ako, gamit ang pinto sa likod ng kusina na iiwang bukas ni Lola Luningning. Diretso ako sa hagdanan ng mga katulong, papunta sa opisina. 10 minuto. Iyon lang ang kailangan ko. Buksan ang kahadeyero, kunin ang ledger, at umalis. At si Lola Luningning? Tanong ni Kael. Siya ang magbibigay ng hudyat sa akin kapag ligtas ng umakyat. At siya rin ang magsisigurong walang ibang makakapasok sa pasilyo habang nandoon ako. Sagot ni Hiraya. Ang plano ay simple sa papel, ngunit alam nilang lahat na sa isang maling galaw, maaari itong mauwi sa kapahamakan. Dumating ang gabi ng Biyernes. Ang Villa Crepusculo ay nagliliwanag, puno ng tunog ng musika at tawanan ng mga mayayaman at makapangyarihan. Mula sa isang van na nakaparada sa di kalayuan, minamanmanan ni Kael ang lahat sa kanyang mga monitor. Si Isla sa kanyang uniforme ay abala sa paghahain ng mga inumin. Ang kanyang mga mata ay laging nakabantay. At si Hiraya, nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa, ay naghihintay sa dilim sa likod ng hardin. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Bzzzt! Nag-vibrate ang burner phone sa kanyang bulsa. Isang mensahe mula kay Kael. Cameras are looped. You have 30 minutes. Go! Kasunod nito, isa pang mensahe mula kay Isla. Diversion starting in 2 minutes. Good luck! Humigop ng malalim na hininga si Hiraya. Kaya mo to, Hiraya. Bulong niya sa sarili. Para kay Amara. Para sa dalawa pa. Para sa sarili mo. Gaya ng ipinangako, ang pinto sa likod ng kusina ay bahagyang nakaawang. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang ingay mula sa party ay mas malakas dito. Nakita niya si Lola Luningning sa dulo ng pasilyo. Isang bahagyang tango mula sa matanda ang nagsilbing huling hudyat. Mabilis at tahimik siyang umakyat sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay pinag-aralan. Ang pasilyo patungo sa opisina ni Don Rafael ay madilim at tahimik. Isang malaking kaibahan sa ingay sa ibaba. Nang marating ang pinto ng opisina, narinig niya ang isang malakas na tunog ng nabasag na salamin mula sa ibaba. Sinundan ng mga sigawan. Ang diversion ni Isla, ginamit niya ang susing bigay ni Luningning. Pumasok siya sa opisina. Amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Sa dingding, nakasabit ang isang malaking larawan ni Don Rafael Montenegro, isang lalaking may malungkot na mga mata, katulad ng mga nasa litrato. Hinawakan niya ang gilid ng larawan at maingat itong itinaas. Sa likod nito, tulad ng sinabi ni Lola Luningning, ay isang bakal na pinto ng kahadeyero. Okay, Kael, nandito na ako. Anong kombinasyon? Bulong niya sa maliit na earpiece. Sandali! Sagot ni Kael. Sinusubukan kong i-bypass. Teka, may nagbabago sa security protocol nila. Alam nilang may nakapasok. Nanigas si Hiraya. Kael, wala na tayong oras. Subukan mo ang birthday ni Imelda. Sigaw ni Kael. Mabilis na pinindot ni Hiraya ang mga numero. Walang nangyari. Mali. Ang birthday ni Silas. Sinubukan niya ulit. Mali pa rin. Damn it! Ang anibersaryo nila ni Don Rafael. Pinindot niya ang huling set ng mga numero. Isang malakas na click ang umalingaw-ngaw. Bumukas ang kahadeyero. Sa loob, naroon ito. Isang itim, leather-bound na ledger. Kinuha niya ito. Ang bigat nito sa kanyang mga kamay ay parang bigat ng hustisya.
Nang akmang isasara na niya ang kaha de yero, isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Pakiramdam na may nakatingin. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang pinto ng opisina na isinara niya kanina ay nakabukas na ngayon at nakatayo roon sa ilalim ng dim na ilaw ng pasilyo ay si Silas Montenegro. Ang kanyang mukha ay isang halo ng pagkabigla, hindi makapaniwala, at isang emosyong hindi matukoy ni Hiraya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang oras ay tila huminto. Hawak ni Hiraya ang ebidensya ng kanilang kasalanan. At si Silas, ang lalaking sumubok pumatay sa kanya, ang nakatayo sa pagitan niya at ng kanyang kalayaan. Ang katahimikan sa pagitan ni Hiraya at Silas ay mabigat at puno ng mga salitang hindi matabi. Hawak ni Hiraya ang itim na ledger na parang isang kalasag. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, ngunit mahigpit ang kapit. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang prinsipe ng kanyang panaginip. Isa itong halimaw na may pamilyar na mukha. Hiraya. Ang tanging lumabas sa bibig ni Silas, ang kanyang boses ay isang halo ng pagkabigla at takot. Paano? Akala mo ba, habang buhay ninyong maitatago ang mga krimen ninyo? Malamig na sagot ni Hiraya. Ang bawat salita ay may diin. Akala mo ba hahayaan ko na lang na idagdag ang pangalan ko sa listahan ng mga babaeng sinira ninyo? Nakita niya ang pagguho ng kumpiyansa sa mukha ni Silas. Nakita niya ang isang bahagi nitong gustong magpaliwanag. Isang bahaging nagpapakita ng pagsisisi. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, isang anino ang lumitaw sa likod nito. Isang anino na may kasamang lamig na tila kayang magpayelo ng impyerno. Si Imelda Montenegro. Well, akalain mo nga naman, sabi ni Imelda. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa ledger na hawak ni Hiraya. Ang daga na bumalik sa sarili niyang bitag, napakagandang sorpresa. Ang presensya ni Imelda ay agad na nagpabago sa lahat. Ang bahagyang pag-aalinlangan sa mukha ni Silas ay biglang napalitan ng takot. Isang takot na hindi para kay Hiraya, kundi para sa kanyang ina. Mama, manahimik ka, Silas, putol ni Imelda. Nakikita mo na ba ang resulta ng kahinaan mo? Kung tinapos mo lang sana ang trabaho mo ng maayos. Humarap si Hiraya kay Silas, ang kanyang huling pag-asa. Silas, huwag kang makinig sa kanya. May pagkakataon ka pang gawin ang tama. Pakiusap niya. Ngumisi si Imelda. Ang tama? Hija, ang tama ay ang pagprotekta sa pamilya at ikaw ay isang banta sa pamilyang ito. Tumingin siya sa kanyang anak. Silas, kunin mo ang ledger. Ang utos ay malinaw. Isang pagsubok sa kanyang katapatan. Nag-alinlangan si Silas sa isang iglap. Tumingin siya kay Hiraya. Pagkatapos ay sa kanyang ina. Ang kanyang muka ay larawan ng isang taong pinipili. Ang kanyang lason. Sa earpiece ni Hiraya biglang nagsalita si Kael. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hira, anong nangyayari dyan? Biglang may nag-counter sa system ko. Mas malakas sila. Hira, nawawalan ako ng access. Kasabay noon, humakbang si Silas patungo kay Hiraya. Hindi na ito ang lalaking nag-aalinlangan. Isa na itong anak na sumusunod sa utos ng kanyang ina. Ibigay mo sa akin yan, Hiraya. Sabi niya, ang boses ay walang emosyon. Hindi. Sigaw ni Hiraya at umatras siya. Sa isang iglap, bumukas ang pinto at dalawang malalaking guwardiya ang pumasok. Ang lahat ng daan palabas ay sarado na. Hira, takas! Pinalibutan na nila ang buong villa. Sigaw ni Kael sa earpiece. Sinusubukan nilang itrace ang signal ko. Hira, kailangan ko ng static. Nawala ang koneksyon. Naputol ang kanyang huling ugnayan sa labas. Nag-iisa na siya.
Mabilis na kumilos ang mga gwardiya. Isang humawak sa kanyang mga braso, habang ang isa ay pilit na kinukuha ang ledger. Nagpumiglas si Hiraya ng buong lakas, ngunit ang kanyang lakas ay walang panama sa kanila. Naramdaman niya ang pagkawala ng ledger mula sa kanyang mga kamay. Kinuha ito ni Silas at iniabot sa kanyang ina na parang isang alay. "Magaling, anak," sabi ni Imelda, habang hinahaplos ang pabalat ng itim na kwaderno na parang isang alagang hayop. "Si Isla, si Lola Luningning," sabi ni Hiraya. Ang hininga ay putol-putol. Ngumiti si Imelda, isang nangiting puno ng lason. "Ah, oo, ang mga kakutsaba mo," sabi niya. "Huwag kang mag-alala. Ang kaibigan mong waitress ay ligtas na, nagpapahinga sa isa sa aming mga security room. At ang matandang hukluban na yon, ligtas din siyang nakalak sa kanyang kwarto. Nakikita mo, Hiraya, naisip na namin ang lahat. Lahat ay nawala. Ang plano nila ay gumuho. Ang kanyang mga kaibigan ay nahuli. Ang ebidensya ay naibalik na sa kalaban. Ang pag-asa na binuo niya sa loob ng ilang araw ay dinurog sa loob lang ng ilang minuto. Isang gwardiya ang may hawak na hiringgilya. Lumapit ito sa kanya. "Ano yan?" sigaw ni Hiraya, habang nagpupumiglas ulit. "Isang pampakalma lang, Hija," sabi ni Imelda. Ang boses ay malambing ngunit nakakakilabot. "Para hindi ka na mahirapan pa." Pinigilan ng mga gwardiya ang kanyang braso. Naramdaman ni Hiraya ang matalas na tusok ng karayom sa kanyang balat. Isang malamig na likido ang pumasok sa kanyang mga ugat. Agad niyang naramdaman ang epekto. Ang kanyang paligid ay nagsimulang umikot. Ang mga ilaw ay naging malabo. Ang mga tunog ay naging mahina at parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ang kanyang lakas ay biglang nawala. Ang kanyang talukap mata ay bumigat. Ang huling nakita niya ay ang mukha ni Silas, nakatingin sa kanya, walang magawa, puno ng pagsisisi, at sa likod nito, ang matagumpay na ngiti ni Imelda. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang kanyang kamalayan, narinig niya ang huling utos ni Imelda. Ang boses nito ay malinaw kahit sa gitna ng kanyang pagkalito. "Dalhin niyo siya sa pantalan. Siguraduhin niyong walang makakakita. Hayaan ninyong ang dagat na ang tumapos sa lahat." Nakatayo si Silas sa opisina. Ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng party sa ibaba. Si Imelda ay umalis na. Dala ang itim na ledger. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Iniwan siyang mag-isa sa kanyang mga iniisip habang ang mga gwardiya ay kinaladkad ang walang malay na katawan ni Hiraya palabas. "Dalhin niyo siya sa pantalan. Hayaan ninyong ang dagat na ang tumapos sa lahat." Ang mga salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka. Sa buong buhay niya, sunod-sunuran siya kay Imelda. Isang perpektong anak, isang masunuring tagapagmana. Ginawa niya ang lahat ng gusto nito, kahit pa nangangahulugan ito ng pagsira sa ibang tao, sa kanyang sarili. Pero ngayon, may nagbago. Ang imahe ni Hiraya, ang kanyang mga mata na puno ng galit, sakit, ngunit may tapang pa rin, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya bago ito mawalan ng malay, isang tingin ng sukdulang pagkabigo. At ang huling pakiusap nito, "May pagkakataon ka pang gawin ang tama." Tama. Isang salitang matagal nang nawala sa kanyang bokabularyo. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa hardin. Nakita niya ang dalawang gwardiya na ipinapasok ang walang buhay na anyo ni Hiraya sa isang itim na van, papunta sa pantalan, papunta sa kanyang kamatayan. Ang pangalawang pagkakataon na ipinadala niya ito sa bingit ng kamatayan. Bigla, isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang hapon, ilang linggo bago ang kanilang kasal. Naglalakad sila sa dalampasigan. Masaya sila noon o kahit papaano, magaling siyang umarte. Ngunit may isang sandali
Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw na naging totoo ang lahat, tumingin si Hiraya sa kanya. Ang mga mata nito ay kumikinang. Alam mo, Silas, sabi nito, lahat naman tayo may mga pagkakamali sa nakaraan. Ang mahalaga ay kung ano ang pipiliin nating gawin ngayon. Kung ano ang pipiliin nating gawin ngayon. Sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Silas ang nabali. Ang pader na binuo ng kanyang ina sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon ay nagsimulang gumuho. Ang takot niya kay Imelda ay napalitan ng isang mas matinding takot. Ang takot na habang buhay siyang magiging isang halimaw, isang duwag na nagtatago sa anino ng kanyang ina. Hindi na. Hindi na ngayon. Mabilis siyang kumilos. Ang kanyang utak na sanay sa mga business strategy ay ginamit niya ngayon para sa ibang layunin. Una, pumunta siya sa control room ng security kung saan nakakulong si Isla. Sinadya niyang magsimula ng away sa mga gwardiya, isang walang kwentang argumento tungkol sa isang nawawalang relo. Sa gitna ng kaguluhan, pasimple niyang sinipa ang isang tray ng kape na tumapon sa main control panel. Nag-spark ito at biglang namatay ang mga monitor. Ang electronic lock ng mga selda ay nag-malfunction at bumukas. Anong nangyari? Sigaw ng isang gwardiya. Wala akong pakialam. Hanapin niyo ang relo ko. Sigaw ni Silas habang pasimpleng sinanyasan si Ihila na nagtatago na ngayon sa dilim na tumakas. Sunod, pumunta siya sa kwarto ni Lola Luningning. Binuksan niya ito gamit ang kanyang master key. Nadatnan niya ang matanda na nagdarasal. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Tumakas na po kayo. Mabilis na sabi ni Silas. Nasa panganib si Hiraya. Kailangan niya ng tulong. Gulat man, nakita ni Luningning ang sinseridad sa mga mata ni Silas. Tumango ito at mabilis na umalis. Ngayon, ang pinakamahalagang bahagi, bumalik siya sa opisina. Alam niya ang tungkol sa itim na ledger. Ngunit alam niya rin ang isang bagay na hindi alam ng kanyang ina. Ang kanyang ama, si Don Rafael, ay isang taong laging may backup plan. Bago ito mamatay, itinuro nito sa kanya ang isang sikreto. Binuksan niya ang isang libro sa estante, isang lumang kopya ng The Count of Monte Cristo. Sa loob, may isang maliit na switch. Pinindot niya ito. Isang bahagi ng sahig sa ilalim ng mesa ang bahagyang umangat. Nagpapakita ng isang maliit na digital vault. Sa loob nito ay isang hard drive. Isang digital na kopya ng lahat ng nasa ledger. Ang bawat transaksyon, bawat pangalan, bawat krimen. Ang insurance policy ng kanyang ama laban kay Imelda. Kinopya niya ang mga files sa isang secure USB drive. Habang ginagawa ito, tumunog ang mga alarma sa buong villa. Natuklasan na nila ang pagtakas ni Isla. Mabilis niyang kinuha ang kanyang burner phone. May isang numero lang siyang kailangang tawagan. Ang numero na nakuha niya mula sa telepono ni Hiraya na naiwan sa kanilang silid noon. Ang numero ni Kael. Sino to? Sagot ng isang nag-aapurang boses sa kabilang linya. Huwag ka nang magtanong, sabi ni Silas habang naririnig ang mga yabag ng mga gwardiya na papalapit sa opisina. Si Hiraya. Dinala nila siya sa pamilya naming pantalan sa Hilaga. Bilisan ninyo. Paano kita paniniwalaan? Baka patibong to. Dahil ipapadala ko sa iyo ngayon ang lahat ng kailangan mo, sabi ni Silas. Mabilis niyang isinaksak ang USB sa isang naka-encrypt na transmitter. Sa isang click, ipinadala niya ang lahat ng laman ng hard drive. Ang buong kasaysayan ng kasalanan ng pamilya Montenegro. Nakatanggap ka na ba? Tanong ni Silas, isang sandali ng katahimikan. Oo, natanggap ko na. Lahat. Nandito lahat. Narinig na ni Silas ang mga gwardiya sa labas ng pinto.
Sinusubukan na nilang buksan ito. Iligtas niyo siya, sabi ni Silas. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at pagkaapura. Hawak ko na ang atensyon ni Mama. Ikalat niyo yan. Ipadala niyo sa lahat ng media. Ngayon na. Bago pa man makasagot si Kael, ibinaba na ni Silas ang tawag. Hinarap niya ang pinto, handa sa pagdating ng kanyang ina at ng mga alagad nito. Wala na siyang takot. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, siya ang gumawa ng sarili niyang desisyon. Maaring ito na ang kanyang katapusan, ngunit sa wakas, ginawa niya ang tama. Ang hangin ng dagat ay malamig at maalat. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga haligi ng pantalan ay isang nakakabinging musika sa pandinig ni Isla. Kasama si Kael, na ngayon ay nasa likod na ng manibela ng kanilang van, mabilis nilang tinatahak ang madilim na daan papunta sa pribadong pantalan ng mga Montenegro. Isla, natanggap ko na lahat ng files, sabi ni Kael. Ang kanyang muka ay naiilawan ng glow mula sa kanyang laptop na nakapatong sa passenger seat. Ang mga bank transfer, ang mga pekeng dokumento, ang mga insurance claim, pati na ang mga medical report ng tatlong asawa. May mga tala na nagpapatunay na dahan-dahan silang nilalason. Ang hayop, si Silas. Nag-iwan siya ng digital confession letter. Ipadala mo na. Utos ni Isla. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa daan. Ipadala mo sa lahat ng contact ko sa media, sa bawat news outlet, sa bawat blogger na kilala mo. Huwag kang magtitira. Sabugan natin sila ng katotohanan. Ginagawa ko na, sagot ni Kael. Uploading now and umwambasit. Nag-umpisa na ang countdown, Isla. Sa loob ng ilang minuto, sasabog ang internet. Ilang sandali pa, natanaw na nila ang pantalan. 2 gwardiya ang nagbabantay sa gate. Ngunit hindi sila handa sa paparating na van ni Kael na walang balak huminto. Itinutok ni Kael ang sasakyan at binangga ang gate ng buong lakas. Ang tunog ng nagpilipit na metal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Bago pa man makabawi ang mga gulat na gwardiya, bumaba si Isla mula sa van. Ang kanyang takot ay napalitan na ng purong adrenaline. Sa dulo ng pantalan, sa ilalim ng isang dim na ilaw, nakita niya ang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Hiraya, na halatang nangihina pa, ay kinakaladkad ng 2 lalaki patungo sa gilid ng pantalan. Isang maliit na bangka ang nag-aantay sa ibaba. Hoy! Sigaw ni Ihila at ang kanyang boses ay naglakbay sa hangin. Bitawan niyo siya! Napalingon ang mga lalaki. Sa kanilang pagkabigla, mabilis na kumilos si Hiraya. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas para sikuhin ang lalaking may hawak sa kanya at kagatin ang kamay ng isa pa. Nagsimula ang kaguluhan. Habang si Isla ay nakikipagbuno sa isang gwardiya, si Kael naman ay ginamit ang van para harangan ang daan. Sa gitna ng lahat, nagawang makawala ni Hiraya at tumakbo siya papalapit sa kanila. Sa van, bilis! Sigaw ni Isla. Nang makapasok na silang lahat sa loob, mabilis na pinaatras ni Kael ang sasakyan at humarurot sila palayo. Iniwan ang naguguluhang mga gwardiya sa pantalan. Ligtas na sila. Sa ngayon, sa loob ng van, habang papalayo sila sa bangungot na yon, nagsimulang bumalik ang lakas ni Hiraya. Yakap-yakap siya ni Isla habang si Kael ay nagmamaneho. Ang kanyang mukha ay nakatutok sa daan. Tapos na ba? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay mahina. Hindi pa, sagot ni Kael. Nagsisimula pa lang. Iniabot ni Kael ang kanyang telepono kay Hiraya. Ang screen ay nagpapakita ng live feed mula sa isang major news network. Nagpatawag ng isang emergency press conference si Imelda Montenegro sa mismong villa. Ang layunin, pabulaanan ang anumang chismis na maaaring kumalat. Sa screen, nakita ni Hiraya si Imelda sa isang podium. Ang kanyang mukha ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Sa likod niya ay ang logo ng Montenegro Holdings.
May mga kumakalat na malisyosong paratang laban sa aking pamilya. Nagsimula si Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Ito ay gawa ng aming mga kalaban sa negosyo na gustong sirain ang aming pangalan. Nais kong siguruhin sa inyo, sa aming mga investor, na ang Montenegro Holdings ay matatag. Ngunit sa gitna ng kanyang talumpati, isang bagay ang nangyari. Ang malaking screen sa likod ni Imelda, na dapat sana ay nagpapakita ng logo ng kanilang kumpanya, ay biglang nag-flicker. At pagkatapos, lumitaw ang isang larawan. Ang larawan ni Amara Sandoval, nakangiti. Nakita ni Hiraya ang pagkalito sa mukha ni Imelda. Sunod na lumitaw ang larawan ni Bianca Reyes at pagkatapos ni Cassandra Velasco. Si Kael ba ang may gawa niyan? Tanong ni Isla. Umiling si Kael. Hindi ako, pero alam ko kung sino. Ang mga larawan ay napalitan ng mga dokumento, mga bank statement, mga pekeng police report, mga kopya ng insurance claim. At pagkatapos, isang video ang nag-play. Isang video ni Silas, kuha mula sa webcam ng kanyang opisina. Ito ang kanyang confession. At ako, si Silas Montenegro, ay naging kasabwat sa lahat ng krimen ng aking ina, si Imelda Montenegro. Ang buong press room ay nagkagulo. Ang mga flash ng camera ay walang tigil. Ang mga reporter ay nagsisigawan ng mga tanong. Ang mukha ni Imelda Montenegro ay hindi na kalmado. Ito ay isang maskara ng purong galit at pagkabigla. Tumingin siya sa paligid na parang isang reynang nakikita ang pagguho ng kanyang kaharian. At sa kasagsagan ng kaguluhan, bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok ang mga pulis, armado at handa. Imelda Montenegro, arestado ka para sa mga kasong murder, fraud at marami pang iba, sabi ng hepe ng pulisya. Ang huling nakita ni Hiraya sa screen bago ito maputol ay ang paglapit ng mga pulis kay Imelda, ang paglagay ng posas sa kanyang mga kamay, ang pagbagsak ng isang reyna. Sa loob ng van, walang nagsalita. Tanging ang tunog ng kanilang paghinga ang maririnig. At pagkatapos, isang hikbi, galing kay Hiraya. Ngunit hindi ito hikbi ng kalungkutan. Ito ay hikbi ng ginhawa, ng tagumpay, ng hustisya. Niyakap niya ang kanyang mga kaibigan. Sa gitna ng dilim, sa wakas, natanaw na nila ang liwanag. Sa di kalayuan, sa isang police station, isang lalaki ang tahimik na nakaupo sa isang interrogation room. Si Silas Montenegro. Sa kanyang telepono, isang huling text message ang kanyang ipinadala bago niya ito isuko sa mga pulis. Isang mensahe para kay Hiraya mula sa isang numerong hindi na nito muling magagamit. I'm sorry, live a happy life. Tss. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo ng pamilya Montenegro ay dahan-dahang nawala sa mga pangunahing balita, ngunit ang epekto nito ay nanatili. Si Imelda Montenegro ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Walang anumang pagkakataon para sa parol. Si Silas, dahil sa kanyang pakikipagtulungan sa mga awtoridad, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya. Ngunit sapat na yon upang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan sa loob ng maraming taon. Ang Montenegro Holdings ay bumagsak. Ang mga ari-arian nito ay binenta upang bayaran ang mga pinsalang idinulot nito. Ang hustisya ay naibigay na. Ngayon, nakatayo si Hiraya sa harap ng 3 puntod sa isang tahimik at payapang sementeryo. Ang mga pangalan sa lapida ay pamilyar na sa kanya. Amara Sandoval Montenegro, Bianca Reyes Montenegro, Cassandra Velasco Montenegro. Nag-alay siya ng 3 bouquet ng puting bulaklak, isa para sa bawat isa. Hindi na niya sila nakilala noong sila'y nabubuhay, ngunit ang kanilang mga kwento ay naging bahagi na ng kanya. Hindi na kayo malilimutan, bulong niya sa hangin.
Ang inyong mga kwento ay magiging paalala na walang kasamaang magtatagumpay. Magpahinga na kayo sa kapayapaan. Umalis siya sa sementeryo na may gaan sa kanyang puso. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay unti-unti nang nawawala. Kinagabihan, nasa isang event si Hiraya, ngunit hindi na ito isang magarbong party ng mga mayayaman. Ito ay ang formal na paglulunsad ng isang foundation. Ang Alab ng Pag-asa Foundation, isang organisasyong itinayo niya gamit ang isang bahagi ng kanyang yaman. Ang misyon nito, tulungan ang mga biktima ng domestic abuse at karahasan, lalo na ang mga babaeng nakulong sa mapangabusong relasyon. Ang foundation ay ipinangalan sa alaala ni Amara, Bianca at Cassandra. Nakatayo si Hiraya sa isang maliit na entablado sa harap ng isang maliit na grupo ng mga tao, mga survivor, mga social worker at ang kanyang mga tapat na kaibigan. Nakita niya si Isla sa audience, nag-ayos ng camera para sa kanyang news agency, isang nangiti ng pagmamalaki ang nasa labi. Nakita niya si Kael, na ngayon ay pro bono cybersecurity consultant ng foundation na kumakaway sa kanya. At sa isang sulok, nakita niya si Lola Luningning. Ang kanyang mukha ay payapa na sa wakas, walang bahid ng puot na matagal nitong kinimkim. Si Lola Luningning ngayon ay nakatira sa isang maliit ngunit magandang bahay sa tabi ng dagat. Isang regalong binili ni Hiraya para sa kanya. Doon, sa wakas ay natagpuan niya ang kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanya. Huminga ng malalim si Hiraya at nagsimulang magsalita. May mga sugat na hindi nakikita. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. May mga luhang pumapatak sa dilim at may mga sigaw na walang nakakarinig. Minsan, ang pinakamalaking laban ay nangyayari sa loob ng sarili nating mga tahanan, sa likod ng mga saradong pinto. Alam ko, dahil naranasan ko, ngunit narito ako ngayon, sa inyong harapan, upang sabihin na hindi kayo nag-iisa. Ibinahagi niya ang kanyang kwento. Hindi ang mga madugong detalye, kundi ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging biktima patungo sa pagiging survivor. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-asa, isang tanglaw para sa mga taong nasa dilim pa. Ang pundasyong ito ay hindi lang tungkol sa pagtulong, pagtatapos niya. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng lakas. Ito ay isang paalala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na araw. Ang paghilom ay posible. Ang bagong simula ay laging abot kamay. Pinalakpakan siya ng mga tao. Pagkatapos ng event, lumapit siya sa dalampasigan malapit sa venue. Hinubad niya ang kanyang sapatos at naramdaman ang malamig na buhangin sa kanyang mga paa. Pinanood niya ang paglubog ng araw, ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Hindi na siya ang Hiraya na puno ng pangarap tungkol sa isang perpektong pag-ibig. Hindi na siya ang babaeng durog at takot. Ang babaeng nakatayo ngayon sa dalampasigan ay buo. Siya ay may mga peklat, oo. Ngunit ang mga peklat na yon ang nagpatatag sa kanya. Ang mga peklat na yon ang naging mapa ng kanyang katapangan. Bzzz. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang pamilyar na numero. Mula kay Kael. Ang galing mo kanina. Proud ako sa'yo. Gusto mo bang magkape minsan? Bilang magkaibigan lang. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Tumingin siya sa papalubog na araw. Ang kwento niya kay Silas ay tapos na. Isang masakit na kabanata na sa wakas ay naisara na. Ngunit ang libro ng kanyang buhay ay bukas pa. Marami pang blankong pahina ang naghihintay na sulatan. Dahan-dahan siyang nag-type ng kanyang sagot. Ang kamera ay dahan-dahang lumalayo. Iniwan si Hiraya na nakatayo sa dalampasigan. Ang kanyang anino ay humahaba sa ginintuang liwanag. Hindi natin nakikita kung ano ang kanyang isinagot.
Hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga ay ang nangiti sa kanyang labi. Isang nangiting nagsasabing, handa na siya para sa kung anuman ang susunod na kabanata. Handa na siya para sa isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkakalugmok, sa tapang na harapin ang katotohanan, at sa paghilom ng mga sugat upang makahanap ng bagong pag-asa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Hiraya. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang pinagdaanan? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, pusong muling umiibig.